Itong putang inang tong mga nasa likod, katulad ni Delima, lumantak ng Saba, Gingden sangkot doon sa mga anomalya during Noynoy. During Noynoy ito eh. Itong si Delima, lumapa ng Saba sa preso. Lumapa ng Saba ni Dayan, ni Junel, kung ano pang kaputahan, kabigaan, kaalputan, frailties of kajotahan, you know that already. Ito yung mga tao, ano ang moralidad nito? May moral ba ito? May immoral. May maayos ba na pag-iisip tong mga to? Kung ikaw, DOJ secretary ka, mataas ang iyong panunungkulan, may pananagutan ka sa taong bayan, kung paano mo i-presenta ang iyong sarili, 'di ba? Na ikaw ay magiging morally, 'di ba? Morally accepted. Pero katanggap-tanggap ba sa lipunan ng bayan na si Delima na andyan na ginagamit ni Lisa Tanas, okay, ng Dilawan Pulahan para pukulin si Sara Duterte, ay sinira ang buhay ng pamilya ni Ronnie Dayan. May asawa si Ronnie Dayan. Yan palang may kaso na dapat si Laila de Lima. Sa mata ng Diyos at mata ng batas ay may kasalanan siya. Bawal ang pakikiapid. Diba? May kaso na dapat yung hinayupak na yan. Dahil nagpakangkang siya, nagpakantot. O yan na lang kung gusto nyo. Diba? Ang pangit na salita. Pero nagpatsuktsak. Si De Lima nagpatuhog sa isang may asawa, harap-harapan, gamit ang pondo ng bayan. Ginagamit niya ang DOJ during the time. Kumanta-kanta pa sa loob ng bilibid. Ano pa? Junel! Diba? Na ganon-ganon. Yan ba ang mga taong gustong suportahan ng mga Katoliko na katulad ko? Na ang dating DOJ na nagpupukol ngayon kay Sara dahil sa 125 million confidential fund na yan na ginagamit nilang grounds for impeachment, na yan naman ang nagbigay ang presidenteng bangag na dapat managot din kung yaan ang premise na gusto nilang sundan. Di ba? Yan ba, mga Katoliko? Pinagmamalaki mo si Deles ng mga mukhang pagot? Oh, ayun ko, Ilonggo lang ang makaano niyan, makaintindi ng pagot. Ando no kung anong Tagalog ng isda. Di ba? Yan ba, Iglesia Katolika? Di ba? Catholic Church? You, father, mother, sister. Kasama pa kayo doon sa likod. Backup dancer pa kayo ni Delima. Ano? Nagpatuslok din kayo, lumapa din kayo ng Saba. Ikaw na madre kayo doon na nasa likod. Tanungin ko kayo. Eto ba ang bansang Pilipinas na gusto nyo pamunuan ng katulad ni Delima na nagpasalaksak ng kepyas niya sa isang Saba ng driver niya na may asawa at katext pa ni Delima ang anak ng kanyang kinakalantari na may asawa. Tita, ano ba tawag niya kay Delima doon sa anak ni Dayan? Wala na po kaming pambili ng ganito, ganyan, parang nangingiyata ng pera, dadadadada. Asaan? Hoy, kapwa ko, Katoliko, nasaan? Tama ba yan sa mata ng Diyos? Sa mata ng Diyos. So kung ganyan pala na ang gusto nyo, o katulad ni Lisa Tanas, na bumuka ka at may napatay o pinatay o ginurgor na PSG dahil sa kajotahan ni Lisa Tanas, yan ba? At ang pagiging adik ni Bangag Jr., yan ba ang gusto nyong Pilipinas? This is not about Sara Duterte. This is about the kajotahan, harap-harapang isinasampal na sa inyo. Finak-check na kayo ng kalikasan ng Diyos nung ipinagmalaki ni Bangag Jr. Meron tayong 5,500 control. The next few days, 2 days, boom! Finak-check, nagbaha, dahil hinagupit tayo ng Diyos. Hinagupit tayo ng langit. Wala kayo, tahimik kayo lahat. Asan ang infrastructure project ni Bangag? Nasaan? At ngayon, anong gagawin nila sa PhilHealth? Ano ang gagawin sa PhilHealth? Alam niyo naman kung ano yung PhilHealth na yan, di ba? Yung universal healthcare na yan. Pinasayang batas na yan noong 2019 ng ating ng government ni Duterte. At syempre, kung sino-sino pa yung mga during that time, si Spoke Sari Roque ay isinusulong yan.
during that time sa Congress, and I believe ang author yan si J.B. Ejercito. But anyway, di ba, yun naman talaga dapat ang trabaho ng mga kongresista at mga senador, magsulong ng mga magagandang batas, katulad na lamang ng United Healthcare benefits na yan para sa Pilipino. Nasusunod ba yan? Na-implement pa yan? Bakit ang dami pa rin lumalapit sa akin, Miss Marlica, ganito, sa public hospital, ganito, ganyan, dadadada. May mga beneficyo, whether ikaw ay mahirap, di ba, or middle class na nagbabayad niyan, automatiko, di ba? Automatic, right there and then, di ba? The moment na ipinasayang batas na yan, ikaw bilang isang Pilipino ay miyembro ka na ng PhilHealth. Napakagandang layunin yan. Napakagandang batas. Di ba? Bakit ka mo? Baka hindi nyo pa alam. Yung mga middle class o mga middle class earner, di ba? Nagbabayad kayo ng premium ninyo. Paano naman daw ito mga mahihirap na walang mga trabaho? Yung iba kasi hindi nyo alam yung inyong karapatan. Yung batas na yan, mga palangga, ay nagsasabi na what? Automatic, ang bawat Pilipino ay miyembro. Kaya nga tawag dito, may lumapit kasi sa akin ng pang-dialysis at kung ano-ano. Ang dami mga nagme-message sa akin, sa totoo lang. Sabi ko, di ba, may programa ang gobyerno dyan sa PhilHealth na yan, okay, na mayroon kayong libreng dialysis. Okay? Ang sabi pa nga sa akin, naalala ko, actually, kakilala ko, sabi niya, kasi hindi po ako nakapagbayad ng premium, kaya hindi kino-cover ng hospital. Ano, hindi ka nagbabayad ng premium palangga? Sabi ko sa friend of my friend, i-push mo yan. Anong hindi ka nagbabayad ng premium? You classify yourself as indigent o wala kang pera. Tell the PhilHealth. Di ba yan yung programa niyan? Ibig sabihin, kung nabilong ka o na-classify ka, sa mahirap ka, di ba? Below poverty level ka. Ibig sabihin, ang gobyerno, ang PhilHealth na ang magbabayad ng premium mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Anong pinagsasabi? Na mga putang ina yan sa hospital, i-educate mo ka ako yan. Basahan mo ng batas, mag-research ka, I don't know kung, if yung taong yun, tama ba yung pagkaintindi niya or what. Sabi ko, kung ikaw ay isang mahirap, dahil ang programang yan, napag-usapan niya nakwento yan ni Spoke Sari Roque, kaya kahit papaano, naintindihan natin yan. Di ba? Yung PhilHealth na yan, mga kababayan, although ang may control niyan, si Bangag, dahil under yan sa presidenteng Bangag. Kaya ito yung masakit. Pero ito lang, bigla ko lang naalala yung lumapit sa akin. Kasi po, yung wala po kayong pan-dialysis, meron yan. How much? How many? Can you comment? Ilang dialysis, makulit? Ilang libreng dialysis procedure? Di ba? I think 90 plus o may 100. Ang sabi ko sa kanya, libre, ginasika-sika daw sila ng mga doktor sa mga pampublikong hospital. Kaya ito yung sakit ng lipunan natin na ang batas napakaganda. Kailangan mo lang i-implement o gawin ng mga taong nandoon, doctors, LGU, hospitals, kung ano-ano pa. Name it. 90 sessions, right? Agnes, exactly. So tama ang sabi ko sa kanya. Kasi po wala ka pambayad sa premium, tinanggihan na po kami ng doktor, ganyan. Putangin na, sabi ko, murahin mo yung putangin ng doktor na yan, sabi ko, at isalampak mo ang batas. Anong RA yan? I'm not a lawyer. Basta alam natin na nasa batas yan. Hindi tayo naghanda ng RA na yan. Sabi ko, download mo, isalampak mo sa mukha ng doktor. Eto, bakit ka hinihinga ng premium? Wala kang pera eh. Diba? Indigent ka nga, diba? 150 per sessions na a year, sabi ni Ronos. O tama. Ang sabi ko nga, 100 plus. Hindi ko lang kabisado kung ilan. Kasi hinihingian sila ng pera daw, So ngayon, napakaganda ng batas. Ang kailangan lang ipatupad. Kaso ayaw ipatupad ng mga buwakan ng inang ito dahil bangag na nga ang presidente nyo. Yung batas na yan, naging active o naipasa yan panahon ni Duterte. May attachment pa nga yan ng Malasakit Center, di ba? Ngayon, anong gagawin ng mga yawa? Anong gagawin ngayon ng mga yawa ng DBP? Was it development? Yeah, DBP, ng PhilHealth at ng Tingog Party List. Oh my God, connivance ito. Nagkaroon sila kahapon ng Memorandum of Agreement na kung saan mga palangga, okay, na magtutulungan daw silang tatlo. Basahin na lang natin, then we can react. Ano sabi dito? Okay. Okay, nagkaroon sila ng mga agremento,
Ayan, tignan natin. DBP. Ito. PhilHealth. Okay, PhilHealth. Tignan natin. Ano sabi dito? Mga yawa. Kaya kailangan yung maging manindigan talaga. Alright. Ito. Meron silang, ito daw yung mga obligation nila. Obligation of the parties. Ito, basahin natin yung mga obligation of the parties. Tignan natin to. Dali. Where is that? Obligation of the parties. So, natin basahin ito ng buo. Ang mga project. Okay. Okay, obligation of the parties. DBP. Okay? DBP, PhilHealth, Tingog. Okay. Ngayon, mga palangga, ano ang sinasabi dito? Okay? Sabi ng DBP, as may be authorized, as may be authorized under the charter and consider with this existing credit, ano na lang natin basahin. Basta ang sinasabi dyan, mga kababayan, sa kanilang memorandum of agreement, ay magkakaroon sila ng pagkakasunduan. Diba? Magtutulungan daw sila para mas ma-deliver itong magandang serbisyo ng Universal o is it Universal or Healthcare, o di ba? Yun nga yung PhilHealth law na kung saan na ipinasa nga noong 2019. So magkaano daw sila, magbibigay daw sila ng mga para daw mapabuti ang qualities o yung mga kalidad ng serbisyo para maiabot para sa taong bayan, So nagkasundo silang tatlo, itong bunyetang DBP, PhilHealth at PhilHealth. Yeah, PhilHealth, Tingog Party List. Alam naman natin kung sino na sa Tingog Party List. Yung Asidre na yan, at itong si Romualdez, sila lahat yan.